May isang kahon kang hawak. Maganda ang pagkakabalot. Makinang ang laso. Ibinibigay mo ito sa kanya ng may ngiti sa iyong mga labi. Hindi mo alam, ang kahon ay walang laman. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang iyong pag-aalay, ang pag-aalay ng iyong atensyon, ang iyong papuri, ang iyong pagpapatunay. Ito ang nag-iisang bagay na hindi mo dapat ibigay sa isang babae. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil ginagawa mo ito sa maling dahilan. Pinapakain mo ang kanyang ego sa simula para itong mahika. Ang bawat papuri mo ay nagiging ngiti sa kanyang labi. Ang bawat regalo mo ay nagiging yakap. Pakiramdam mo, isa kang bayani. Isang artist na lumilikha ng kaligayahan. Isang hari na nagbibigay ng lahat para sa kanyang reyna. Pero may napapansin kang kakaiba. Ang balon ng kanyang pangangailangan ay walang hanggan. Ang dating ang ngiti ay nagiging isang pilit na pagtanggap. Ang dating yakap ay nagiging isang obligasyon. Nagsisimula kang mapagod. Ang iyong balon ng enerhiya ay natutuyo. Nagiging anino ka na lang ng iyong dating sarili. Ito ay hindi aksidente. Ito ay sikolohiya. Ang ego ay hindi kumpiyansa sa sarili. Ang kumpiyansa ay tahimik, matatag, at nagmumula sa loob. Ito ay isang kalasag. Ang ego sa kabilang banda ay maingay. Ito ay marupok. Ito ay isang gutom na multo na nakatira sa loob ng isang tao. Isang multo na nangangailangan ng patuloy na pagpapakain mula sa labas para maramdamang buhay ito. Kapag pinapakain mo ang ego ng isang babae, hindi mo pinupunan ang kanyang pagkatao. Pinapalaki mo lang ang kanyang multo. Ginagawa mo siyang dependent sa iyong validation. At sa proseso, ginagawa mo ring dependent ang sarili mo sa kanyang reaksyon. Nagiging isang sayaw ito ng manipulasyon. Isang laro kung saan ang premyo ay panandaliang ginhawa mula sa pagkabalisa. Kilalanin natin si Marco. Si Marco ay isang mabuting tao, mapagmahal, mapagbigay. Nang makilala niya si Isabela, akala niya natagpuan na niya ang lahat. Si Isabela ay parang isang bituin, makinang, kaakit-akit, at laging sentro ng atensyon. Gusto ni Marco na maging hangin sa ilalim ng pakpak ni Isabela. Kaya't ibinigay niya ang lahat. Pinupuri niya ang kanyang talino sa harap ng mga kaibigan. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ganda sa lahat. Kinakansela niya ang kanyang mga plano para samahan siya. Tinalikuran niya ang kanyang mga hobby dahil hindi ito gusto ni Isabela. Sa una, si Isabela ay masaya. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Ngunit ang ego ay hindi marunong makontento. Ito ay laging naghahanap ng mas malaki, mas marami, mas matindi. Nagsimula na siyang maghanap ng mali. Bakit hindi mo napansin ang bago kong sapatos? Hindi mo ba ako mahal kasi pagod ka? Ang bawat pagkukulang ni Marco, gaano man kaliit, ay nagiging patunay ng kawalan ng pagmamahal. Ang kanyang mga papuri ay naging sandata laban sa kanya. Dati, sinasabi mong ako ang pinakamaganda. May iba na ba? Si Marco ay napunta sa isang emosyonal na gilingan. Laging naglalakad sa manipis na yelo. Laging takot na magkamali. Nawala ang kanyang mga kaibigan. Nawala ang kanyang sarili. Ang tanging natira ay ang pangangailangang pasayahin si Isabela
Ito ang sukdulan ng pagpapakain sa ego. Hindi ka nagmamahal ng tao. Nag-aalaga ka ng isang sakit. At ang sakit na iyon, kapag lumaki, ay uubusin hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang taong pinagtutuunan mo nito. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang gabi ng katahimikan. Walang away, walang sigawan, isang nakabibinging kawalan. Tinanong ni Isabela, "Iniisip mo ba na maganda pa rin ako?" Isang simpleng tanong, isang pangkaraniwang paghingi ng validation. Pero sa pagkakataong iyon, si Marco ay wala nang maibigay. Ang kanyang balon ay tuluyan ng natuyo. Hindi siya sumagot. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinili niya ang katahimikan at sa katahimikang iyon, nakita niya ang lahat ng malinaw. Ang halimaw na kanyang nilikha, ang hawla na kanyang ginawa para sa sarili. Naintindihan niya, ang pag-ibig na kanyang ibinibigay ay hindi tunay na pag-ibig. Ito ay takot. Takot na iwanan, takot na hindi maging sapat, takot sa katahimikan. Kaya paano mo mamahalin ang isang tao nang hindi pinapakain ang kanyang ego? Una, itigil ang pagbibigay ng walang laman na papuri. Purihin mo ang kanyang mga aksyon, hindi ang kanyang katangian. Nagustuhan ko ang paraan mo sa paglutas ng problemang iyon. Imbes na napakatalino mo. Ang una ay nagpapatibay ng kakayahan. Ang pangalawa ay nagpapakain ng ego. Pangalawa, magtakda ng mga hangganan. Ang iyong oras, enerhiya at emosyon ay hindi isang walang katapusang buffet. Ang mga ito ay sa iyo. Ang hindi ay hindi isang salita ng pagtanggi. Ito ay isang salita ng paggalang sa sarili. Pangatlo, hayaan siyang harapin ang kanyang sariling kawalan ng kapanatagan. Hindi mo trabaho na ayusin siya. Hindi mo trabaho na punan ang kanyang mga butas. Ang tunay na suporta ay ang samahan siya sa kanyang kadiliman, hindi ang maging kanyang ilaw. Ito ay mahirap. Sasabihin ng ego niya na ikaw ay makasarili, malupit, hindi nagmamahal. Ito ang huling pagsubok, ang pag-atake ng multo kapag hindi na ito pinapakain. Ngunit kung mananatili kang matatag, may mangyayaring himala. Maaaring iwanan ka niya para maghanap ng ibang magpapakain sa kanya. At kung ganoon, malaya ka na o maaaring magsimula siyang pakanin ang kanyang sarili. Magsisimula siyang buuin ang kanyang sariling kumpiyansa. Hindi mula sa iyong mga salita, kundi mula sa kanyang mga gawa. At doon magsisimula ang tunay na koneksyon, hindi bilang tagapagbigay at tagatanggap, kundi bilang dalawang buong tao na piniling maglakad ng magkasama. Huwag mong ibigay sa kanya ang pagpapakain sa kanyang ego. Ibigay mo ang isang bagay na mas mahalaga, ang regalo ng katotohanan, ang regalo ng paggalang, at ang pagkakataong mahalin ang totoong ikaw, hindi ang multong kinukulong mo sa loob.